mabait at masayahin. Ganito ilarawan ni Vergel ang panganay niyang anak na si Oliver. Siyang tipong bata na kahit pagalitan mo, hindi marunong sumagot. Sorry po, opo. Yun laging narinig ko sa anak ko. Sobrang galang. Kahit sobrang kulit niya, pero hindi nawawala yung paggalang. Kwento ni Vergel, ipinagkatiwala niya kina Vince at MJ si Oliver para na rin makapag-aral ang anak. Yung natatandaan ko, pupunta sa bahay, hingi ng baon pa, pingin baon. Sabi ko, sige na, mag-aaral ka mabuti opo pa. Lingid sa kaalaman ni Vergel, hindi naging maayos ang pakikitungo ni Vince sa mga pamangkin ni MJ. Sabi lang naman kasi ng mga nakakita, binabatok-batukan, minumura. Hindi ko nga mamura-mura ang anak ko, mabatok-batukan, pero siya ang magawa-gawa niya. Oh, tama na yan, tama na yan, tama na yan, tama na yan. Dito na. Pagkadatang sinasaktan ka ba dito, ang ginagawa sa'yo? Wala po pa, okay naman po dito. Laging ganun na lang anak ko, naririnig ko sa kanya, parang mahinahon pa rin siya kahit meron na nangyari sa bahay na sinasaktan siya. Tulad ni Oliver, malihim din ang 19 na taong gulang na si Natalie ayon sa kanyang mga kaibigan. Sobrang bait po. Sobrang lambing niya. Wala ka pong masasabi sa kanya. Nakatakdang magtapos sa grade 12 si Natalie. Ayon sa pamilya, pangarap ni Natalie na maging isang pulis. Kaya naman, plano ng dalaga na kumuha ng kursong criminology sa kolehiyo. Pero ang lahat ng mga pangarap ni Oliver at Natalie hindi na matutupad. Masakit, siyempre. Hindi ko nga masaktan-saktan yung kapatid ko Ni Pitik, hindi nga nakatingin sa akin yun. Tapos, ibang tao lang gagawin sa kanya. Pakawalan mo ko to! Pakawalan mo ko! Ano ang kwento sa likod ng pagkawala at pagkamatay ng mag-anak?